Sasama ako sa aking kasintahan sa ayaw at sa gusto ni Ama. Ang wika ng panganay na si Delay. Mga anak, huwag kayong umalis. Bumalik kayo. Maawa kayo. Kumusta mga bata? Marami ka bang natutunan sa unang video natin? Tungkol sa awiting bayan at sa bulong. Ito na naman ang part 2 ng ating video. Dito ay lalo pang hahasain ang iyong karunungan sa panibagong akdang pampanitikan. Ang ating layunin ay nasusuri ang mahahalagang detalye sa akdang pampanitikan na binasa. Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan mula sa Bisaya. Araw-araw makikita ang 7 dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, naghahabulan at nagtatawanan. Tila sila mga nimpang kay gaganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybayin. Ang kagadahan ng 7 dalaga ay bantog, hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar. Kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak at ang labis niyang ikinatatakot ay ang makapag-asawa ang sinuman sa kanyang mga dalaga ng mga lalaking maaaring maglayo sa kanya. Sana kung makahahanap man ng mapapangasawa ang aking mga anak ay taga rito lang sa aming isla upang hindi sila mapalayo sa akin. Ang naibubulong ng ama sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na abala sa mga gawaing bahay. Isang araw nga ay isang pangkat ng makikisig na binatang mangangalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga, kaya't nagsadya sila sa bayang iyon hindi lang para sa kanilang mga kalakal, kundi para makilala rin nila ang mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka. Mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga. Naging mabilis ang pagkakaunawaan ng 7 dalaga at ng 7 binatang estranghero. Inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang 7 dalaga na agad namang nagsipayag. Subalit hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama. Hindi ako papayag. Ang matigas na wika niya kahit pa nagpupumilit ang kanyang mga anak na sumama sa mga binata. Isang araw, habang nasa dagat at nangingisda ang ama, ay gumawa ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Sasama ako sa aking kasintahan sa ayaw at sa gusto ni Ama. Ang wika ng panganay na si Delay. Ako man? Ang sunod-sunod na sabi ng iba pang dalaga. Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda. Bit-bit ang kani-kanilang mga pansariling gamit, ay sumakay ang mga suwail na anak sa 3 bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang tahanan. Nang sila'y nasa bahagi na ng baybayin ng Gimaras, kung saan nangingisda ang kanilang ama, ay natanaw niya ang 3 bangka ng mga estranghero lulan ang kanyang 7 anak na dalaga. Buong lakas na sumagwa ng ama para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak, subalit lubhang mabagal ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero, kaya hindi na niya nahabol ang mga anak. Buong pait lumuha at nagmamakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis. Bumalik kayo. Maawa kayo. Ang walang katapusang pagsigaw at pagmamakaawa na ama habang patuloy siya sa paggaod, subalit hindi siya pinakinggan ng walang turing niyang mga anak. Laylay ang mga balikat sa matinding pagod sa paggaod at sa labis na kalungkutan sa paglisan ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda kundi lumuha ng buong kapaitan. Wariin na kidalamhati rin sa kanya maging ang kalangitan, sapagkat ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naparam at sa halip ay napalitan ng nagdilim na himpapawid. Gumuhit ang matatalim na kidlat na sinabayan ng malakas na dagundong ng kulog. Biglang pumatak ang malakas na ulan, kaya't walang nagawa ang matanda kundi umuwi na lamang. Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ang kanyang dinatnan. Hindi napigil ng matanda ang muling pagluha ng masagana.
Wari sinasabayan din ng malakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang katapusang pagluha ng kaawa-awang matanda. Labis-labis ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga anak. Sa kabila ng ginawa ng mga suwail na anak, ay ang kanila pa ring kaligtasan ang inaalala ng ama, lalo pat masamang panahon ang kanilang nasalubong sa paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw ay pumalaot na ang matanda. Inisip niyang maaaring sumilong ang bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon ng nagdaang gabi. Baka sakaling mahabol niya pa ang kanyang mga anak, subalit anong laking pagtataka niya nang siya'y nasa laot na. Nakatanaw siya ng maliliit na islang tila isinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at isla ng Guimaras. Sa lugar na ito, siya nangisda kahapon at alam niyang walang islang tulad nito sa lugar ng nagdaang araw. Kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis na paggaod papunta sa mga mumunting isla. Anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinakyan ng kanyang mga anak na nakalutang sa paligid. Binilang niya ang mumunting isla. 7. Ito rin ang kanyang mga anak na dalaga. Humagulgol ang matanda. Parang nahulaan niya ang nangyari. Nalunod ang kanyang mga anak nang ang sinakyan nilang mga bangka ay hinampas ng malalakas na along-dala nang biglang pagsama panahon kahapon at sumadsad sa mga korales at matatalas na batuhan kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Ang mga mumunting isla ay tinawag na Isla de los Siete Pecados o mga isla ng 7 makasalanan. Ito ay bilang pag-alala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng 7 suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal na ama. Ngayong tapos mo nang basahin ang alamat, batid kong marami kang aral na napulot na mababaon sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon may hinanda akong mga katanungan na dapat mong masagutan para malaman natin ang iyong kaalaman sa binasang panitikan. Gawain. Panuto. Piliin at lagyan ng check ang lahat ng mensaheng taglay ng binasa. X naman ang ilagay sa hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o notebook. 1. Mahal na mahal ng ama ang lahat ng kanyang mga anak. Ipinagbili ng ama ang lahat ng mayroon siya para lang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sumuway ang mga anak sa kagustuhan ng kanilang ama. Ang kapakanan pa rin ng mga anak ang nasa isipan ng ama, kahit pa naging suwail ang mga ito sa kanya. Iba, kapahamakan ang kinasadlakan ng mga anak na hindi sumunod sa kanilang magulang. Ikinamatay ng ina ng 7 dalaga ang hirap sa pag-aalaga sa kanila. Nagsisi at muling nagbalik sa naghihintay na ama ang kanyang mga anak.
8. Iniwanan ng 7 dalaga ang mga estranghero at bumalik sa piling ng ama. 9. Sa kabila ng kalapastanganan ng kaniyang mga anak, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal niya dito. Naging mabuti at magpagmahal na anak ang 7 dalaga sa kanilang ama. Sana marami kang natutunan sa ating tinalakay ngayon. Sa susunod na video, pag-aralan natin ang pakikipagsapalaran ng panganay na si Labaw Dunggon. Epiko ng mga Bisaya.